Muli, isang magandang umaga po sa inyong lahat. Ang sabi po sa ating salmong tugunan, naway magpuri sa iyo ang lahat ng tao. Yon ang nais ng ating Panginoon, na ang lahat ay magpuri sa Diyos. Kasi iba yung pananaw ng mga Hudyo. Para po sa mga Hudyo, dalawa lang ang klase ng tao. Hudyo saka hintil. Pagka ikaw ay hindi Hudyo, hintil ka. At para po sa kanila, bilang Hudyo, sila ang paborito ng Diyos. At bilang paborito ng Diyos, pakiramdam po nila, sila lang ang mahal ng Diyos. Sila lang ang mahalaga sa Diyos. Sa ating banal na misa, pinapakita po na hindi po yun totoo. Dahil ang lahat ay mahal ng Diyos. Tingnan niyo po yung ating unang pagbasa. Ang sabi po, yung dating mga dayuhan ay lumapit sa akin at sila ay mamahalin ko. At sinabi naman ng ating ikalawang pagbasa, bagamat ang mga hintil ay lumapit sa Diyos, ginamit ni San Pablo yung mga hintil upang mangimbulo yung mga Hudyo. Ano po ba ibig sabihin ng mangimbulo? Ang ibig sabihin po noon, para mainggit. Para mainggit yung mga Hudyo doon sa mga hintil. Kasi nga, ipinahayag ni San Pablo sa mga hintil na sila ay kasama sa pagmamahal ng Diyos. Sana sa pagkainggit ng mga Hudyo, tanggapin nila si Jesus at patuloy nilang mahalin ang Diyos. Yun po yung tinatawag na magandang inggit. Na nainggit ka para maging mabuti. Hindi ka nainggit para maging masama. Kasi nga po, ang problema sa mga Hudyo, ang nasa isip po nila, sila lang ang mahal ng Diyos. Kaya kayong mga hintil, baliwala kayo sa Diyos. Pero pinakita ng ating pagdiriwang na ito, lahat ay mahal ng Diyos. Kaya sana nawa ang lahat ng tao ay magpuri sa Diyos. Balikan po natin yung ating ebanghelyo nung nakaraang linggo. Kung natatandaan niyo po, si Jesus naglakad sa ibabaw ng tubig. Nainggit si Pedro. Ang sabi niya, palapitin niyo naman po ako. Ang sabi ni Jesus, halika. Si Pedro nagsimulang lumakad sa tubig. Nakakalakad na siya. Nung nakita po niya yung malakas na hangin, yung malaking alon, natakot siya at nagsimulang lumubog. Sabi ko po sa inyo nung nakaraang linggo, nakalimutan niyang marunong siyang lumangoy. Kaya sinabi niya kay Jesus, sagipin niyo po ako, Panginoon. Sinagip siya ni Jesus. Kaya lang sabi sa kanya ni Jesus, napakaliit ng iyong pananalig. Bakit ka nag-alinlangan? Si Pedro, araw-araw kasama ni Jesus. Pero sinabihan siya, ang liit ng iyong pananalig. Pero yung babae sa ating ebanghelyo, ngayon lang niya nakita si Jesus. Pero bakit siya sinabihan ni Jesus? Napakalaki ng iyong pananalig. So, ibig palang sabihin, hindi porke araw-araw ka sa simbahan, nananalig ka sa Diyos.
Kasi meron dyan, araw-araw sa simbahan, kasi meron lang hinihingi. Yung iba, araw-araw sa simbahan, kasi gustong ipakita sa mga tao, taong simbahan ako. Pero yung babae, ngayon lang niya nakita si Jesus. Pero pinakita niya yung kanyang pananalig kay Jesus. Napakaganda nung dalawang katangian ng babae na sana matularan natin. Ano po yung magandang halimbawa ng babae? Bakit sinabi ni Jesus, napakalaki ng iyong pananalig? Unang katangian, matyaga. Yung babae, napakatyaga. Kahit hindi siya pinansin ni Jesus, sigaw pa rin siya ng sigaw. Di ba sabi niya, Panginoon, anak ni David, tulungan niyo, mahabag po kayo sa akin. Ang anak kong babae, inaalihan ng demonyo at matagal nang pinahihirapan. Pero sinabi, gaputok man, hindi siya pinansin ni Jesus. Dead ma si Jesus. Parang kakaibang Jesus ang ating nakikita. Bakit ang Jesus na ito suplado? Hindi naman ganoon si Jesus. Dahil si Jesus mapagmahal. Bakit ngayon suplado siya? Hindi niya pinansin yung babae. Siguro ang isang dahilan, nagulat siya, tinawag siya ng babae, anak ni David. Dalawa lang ang tumawag sa kanyang anak ni David. Yung babae sa ating ebanghelyo, saka yung bulag. Kakaiba to. Kaya susubukan siya ni Jesus. Ang nakinig doon sa babae, yung mga alagad. Sabi ng mga alagad, pagbigyan na nga po nyo, napakakulit napakaingay. Nakukulili na tenga ko. Sige na nga po, pagbigyan nyo na. Sabi ni Jesus, siya ay isinugo para sa nawawalang tupa ng Israel. Ang sabi po niya sa kanyang mga alagad, ako ay isinugo para sa mga Hudyo, hindi para sa mga Hintil. Manigas siya. Tinitiis siya ni Jesus. Hindi nakatiis yung babae. Lumapit kay Jesus. Para po sa inyong kaalaman, bawal lumapit ang babaeng hindi Hudyo sa lalaki. Lumapit siya. Bawal po yun. Ganon siya katyaga. Kahit bawal, ginawa niya. At sinabi niya kay Jesus, Panginoon, tulungan niyo po ako. Ano sabi ni Jesus? Ang pagkain ay ibinibigay sa anak, hindi sa tuta. Napakasakit naman dun sa babae. Parang sinasabi ni Jesus, ang cute-cute mo, mukha kang aso. Di ba ganun ang ibig sabihin? Ang pagkain ay binibigay sa anak, hindi sa tuta. Pero ang sagot ng babae, totoo po, tama kayo. Ang pagkain ay binibigay sa anak, hindi sa tuta. Pero, may mga mumong nalalaglag sa hapag ng Panginoon. Yon ang kinakain ng mga tuta. Doon nakita ni Jesus yung pagtsatsaga ng babae. Hindi siya madaling sumuko. Nanalig siya ng may tiyaga. Sana ganun din po tayo. Huwag kang mainip. Ang hirap po kasi sa atin, mainipin Gusto po natin ang Diyos ang sumunod sa oras natin Tandaan po natin, in God's perfect time, makikita po natin ang plano ng Diyos. Ikalawang katangian ng babae, ito po,
yung babae mapagpakumbaba. Hindi po niya sinabi kay Jesus, pakinggan mo naman ako. Lapit na nga ako ng lapit sa'yo, ay pa akong pakinggan. Hindi. Hindi siya nagbayabang. Nanatili siyang mababa. Kahit sinabihan siya ni Jesus, mukha kang aso. Hindi siya nagsabi na, ano ba karapatan mo para sabihin ako mukhang aso? Hindi eh. Nanatili siyang mapagpakumbaba. Sana ganun din po kung magdarasal tayo. Magdasal tayo na may magkapakababa ang loob. Hindi po ba yung nagdarasal ka, parang may pautang ka sa Diyos? Ganito po, Lord, araw-araw naman ako nagsisimbi. Sana naman po, Lord, taas mo sweldo ko. Sana naman po, Lord, huwag ako magkakasakit. Meron pong pangyayari. Yung isang nanay, yung kanyang anak, nasa ibang bansa. Yon ang breadwinner ng kanilang pamilya. So, tuwan-tuwa po yung nanay. Ngayon, nagkasakit yung kanyang anak. Natuto po siyang magdasal. Natuto po siyang lumapit sa simbahan. Maniwala po kayo. Lahat ng samahan ng simbahan sinalihan niya. Kulang na lang na sumali siya sa Knights of Columbus kahit siya'y babae. Lahat na lang po ng samahan sinalihan niya. Dahil ang gusto niya, gumaling yung anak niya. Pagkatapos po ng ilang taon, namatay yung anak niya. Namatay yung anak niya. Inuwi sa Pilipinas. Simula po noon, alam nyo, itong nanay na ito, hindi na nagsimba. Umalis na sa lahat ng kinasasapian niyang organisasyon sa simbahan. Bakit? Ang sabi niya, yung lalaman ng hinihingi ko sa Diyos, di ba niya pinagbigyan? Yun ba ang tingin natin sa Diyos? Dahil lang sa may kailangan tayo? Pero pagka wala tayong kailangan, bahala ka na, Lord. Hindi po ganun. Yon ang dahilan kung bakit nakita ni Jesus ang malaking pananalig ng babae. Napakatindi man ng kanyang pinagdadaanan. Kahit siya ay minamaliit, kahit siya hindi pinapansin, hindi siya sumuko. Patuloy siyang lumapit at nagtiwala kay Jesus. Nagpakumbaba siya at nangyari nga po ang himala. Gumaling yung kanyang anak. Uulitin ko lang po. Gustong sabihin ng Diyos na sana maging totoo yung pananalig natin sa Kanya. Tulad ng pananampalataya ng babae. May pagkilala sa Diyos, may tiyaga, at may mababang kalooban. At makikita po natin kung paanong kumilos ang Diyos sa buhay natin. Amen.